Hello everyone, peace of Christ to all. Meron lang tayong sasagutin na Muslim, medyo mayabang, no? Itong Muslim na to na ang pangalan Isaac ay medyo mayabang po itong taong ito sapagkat pinipilit niya na may contradiction daw sa Biblia. At dahil natutunan niya ang kanya pagiging mayabang sa mga barkada din niyang mga Muslim din. Itong mga ito kapag nasa isang diskusyon ay napakahilig gumamit ng mga logical fallacies katulad ng argumentum ad nauseam or i-point to disgust by repetition. Ibig sabihin, kahit iniulit-ulit mo na ng malinaw sa kanila ang sagot o ang isang paliwanag ng ilang beses, abay hindi pa rin maintindihan. Uulitin pa rin yung tanong, uulitin pa rin yung argumento. Kahit malinaw na nasagot mo na sila at sinagot mo na sila, abay napaka-slow, hindi pa rin magets. Inuulit pa rin nila. At yan ang pinakaayaw ko po sa isang diskusyon, yung pinaliliwanag mo na ng paulit-ulit, abay hindi pa rin naintindihan o sadyang slow lang ang utak. Wala bang contradiction na sinasabi nila? Ito yung tungkol sa kung ano ba talaga ang edad ni Jehoiachin, kung kailan daw siya nag-umpisang naghari. Yung unang account ay makikita sa 2 Kings chapter 24 verse 8. Kung saan ang edad ni Jehoiachin nung siya naghari ay nag-umpisa nung 18 years old. Jehoiachin was 18 years old when he began to reign. And he reigned in Jerusalem 3 months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem. Samantalang isang account naman ay makikita sa 2 Chronicles chapter 36 verse 9 na kung saan ang edad daw ni Jehoiachin nung siya nag-umpisang maghari ay 8 years old. Jehoiachin was 8 years old when he began to reign. And he reigned 3 months and 10 days in Jerusalem. And he did that which was evil in the sight of the Lord. Ngayon, pilit pinalalabas nitong mga Muhammadista na may contradiction daw dito sa dalawang account. Ang kanilang contradiction allegation ay nagkontrahan daw ang edad ni Jehoiachin kung kailan siya nag-umpisang maghari. Sa isang account, 18 years old daw nag-umpisa, pero sa isang account, 8 years old. So ano ba daw talaga ang edad niya kung kailan siya naghari? Kung mapapansin nyo, ang dalawang sentences o pangungusap ay nagtatapos sa comma, kung saan dinugtungan ito ng isang conjunctive clause sa pamamagitan ng salitang and. At alam naman natin na pagkasali nito sa Hebrew ay talagang babase sa conjunction na kung saan ang ginamit ay salos or and 3. At alam naman din natin na sa English grammar, ang paggamit ng conjunction ay pagpapahayag ng dalawang magkaibang ideya sa isang pangungusap. Halimbawa sa Quran, dito sa chapter 29:46, dito sa conjunctive clause na and our God and your God is one. Malinaw na itong our God ay tumutukoy sa mga Muslim at ang tinutukoy naman na and your God is one ay tumutukoy sa mga Kristiyano sapagkat ang pinag-uusapan sa konteksto ay people of the scripture. Kaya sa pamamagitan ng conjunction na and, ay mahahayag na mayroong dalawang ideya ang nakalagay sa pangungusap. Ang ina-address sa our God ay mga Muslim at ang ina-address naman sa your God ay ang mga Kristiyano. Dahil sa conjunction, inihihiwalay ng conjunction ang dalawang ideya ng isang sugnay. Kaya kung ating babalikan ng dalawang account ni Jehoiachin kung kailan siya nag-umpisang naghari at kung ano ang nakalagay sa teksto, makikita na inihihiwalay ng author ang dalawang ideya sa isang pangungusap. Halimbawa sa unang sugnay, nakafocus ang unang sugnay sa merong dalawang edad na kung saan si Jehoiachin ay umpisang naghari. Ang unang edad ay 18 years old. Sa makatuwid, ipinapakita ng mga author na si Jehoiachin ay merong paghahari na nag-uumpisa siya sa edad na 18 years old. At pinipresenta din ng isang author sa isang account na si King Jehoiachin ay meron ding paghahari na nag-umpisa sa edad na 8 years old. Sa makatuwid, dalawang magkaibang author nagre-report ng dalawang magkaibang account ng iisang tao lamang at hindi iisang author nagre-report ng iisang account. Kaya matatawag natin ito na isang synoptic report na kung saan ang mga impormasyon ay base lamang sa specific information na gustong ibahagi ng dalawang author. Dahil nga ang mga author ay gumamit ng conjunctive sentence, pinahayag ng mga author na ang unang sugnay ay hindi tumutukoy sa paghahari sa Jerusalem, kundi tumutukoy sa merong dalawang magkaibang edad na naghari nga si Jehoiachin. Ngunit sa ikalawang sugnay, pareho ang dalawang author na nagfo-focus na si King Jehoiachin ay naghari sa Jerusalem. Kaya ang dalawang separate ideas ng isang conjunctive sentence ay dalawa. Una ay ang dalawang edad na mayroong paghahari si King Jehoiachin. Pangalawa ay ang tiyak na paghahari niya sa Jerusalem. Hindi naman kasi sinasabi ng mga authors na Jehoiachin was 18 years old when he began to reign in Jerusalem.
Or, hindi rin sinabi ng mga authors na Jehoiachin was 8 years old when he began to reign in Judah. Hindi declarative ang lugar sa isang clause, kundi ang declarative sa isang clause ay yung dalawang magkaibang edad sa account ng kanyang paghahari. At lalong hindi rin sinabi ng mga authors sa ikalawang sugnay na and he reigned 3 months and 10 days in Jerusalem at the age of 18. Or, hindi din sinabi ng mga authors na and he reigned in Jerusalem 3 months at the age of 8. Hindi declarative ang ages sa ikalawang sugnay, kundi ang declarative sa ikalawang sugnay ay ang reign lamang sa Jerusalem, which is walang problema sapagkat yun ang focus ng second clause ayon sa mga author. Malinaw sa historical account ni Jehoiachin na siya ay king of Judah at siya naman ay ruler sa Jerusalem. Mayroong dalawang lugar kung saan siya naghari. Kaya ang general argument, my friend, ay kaya mayroong dalawang edad na magkahiwalay ayon sa report ng dalawang author sapagkat ayon sa historical account ni Jehoiachin ay mayroon ng dalawa ding lugar na kanyang pinagharian. Yun ang general argument at general basis kung bakit nga mayroong dalawang edad. Ito ay para i-address at patahimikin ang inyong tanong kung bakit may dalawang magkaibang edad na naghari si Jehoiachin. Ngayon, kung hindi mo pa rin maintindihan dahil siguro slow motion ka o sadyang mahilig lang talaga kayo gumamit ng argumentum ad nauseam, which is a logical fallacy na kinukumit ninyo pag nakikipag-usap kayo. Kahit tipong inuulit-ulit na sa inyo, ay hindi pa rin ninyo maintindihan o talagang sinasadya lang talaga ninyo ang pagiging wala sa hulog na inyong mga pag-iisip. Ay bibigyan ko kayo ng halimbawa para tumalino naman kayo kahit papaano. Para sa kaalaman ninyo mga Muhammadista kayo. Ito ay si Simon Bolivar. Naging presidente siya sa Venezuela, 30 years old siya nag-umpisa. Ngunit, naging presidente din siya sa Bolivia, 42 years old siya nag-umpisa. Dalawang pinagharian na may dalawang edad. Itong si Simon Bolivar ay both pinakikilala as President of Bolivia at presidente din ng Venezuela. Ngayon, kung ihahalin tulad natin ang kanyang account, kagaya ng 2 Kings chapter 24 at 2 Chronicles chapter 36. Sa ganitong paraan, Simon Bolivar was 42 years old when he began to reign and he reigned 5 months in Bolivia. Then sa baba, Simon Bolivar was 30 years old when he began to reign and he reigned 5 months in Bolivia. Magiging contradiction ba yan? It requires ignorance and stupidity para sabihin mo na contradiction niya. Dahil tama na meron nga siyang 42 years old siyang naghari. At tama rin na meron siyang 30 years old siyang naghari. At tama din na siya ay naghari ng 5 months sa Bolivia. Kahit wala dyan na nakalagay na siya naghari sa Venezuela, historical accurate pa rin. Malinaw pa rin na siya tinawag ni presidente ng Venezuela. Kaya ganun din kay King Jehoiachin na meron talaga siyang paghahari na nag-start siya ng 8 years old at meron din siyang paghahari na nag-start siya ng 18 years old. Kahit walang nakalagay dyan sa sentence na siya naghari sa Judah, tinawag pa rin siya na King of Judah. At kahit gagamit ka pa ng ibang salin na akala mo matalino ka kahit di naman, na kung sa isang salin ay 18 years old, ngunit sa King James Version ay 8 years old, ay wala problema yan dahil yan ay footnote ng translators. Kaya nilagay nila dyan, footnote ng totoo ay 8 ayon sa manuscript ng Hebrew. Ngunit sa kanilang translation ay nilagay pa rin nila na 18 sapagkat accepted nila na meron talagang 18 at 8 years old na paghahari si Jehoiachin. At take note, sinunod nila ang conjunctive na clause at hindi disjunctive na kung saan ang sentence ay nagtatapos pa rin sa comma at merong conjunction na in. Patunay na ang focus ng 18 at 8 years olds ay hindi ang Jerusalem kundi ang account na dalawang edad na tumutukoy pa rin sa dalawang lugar sapagkat ang Judah at Jerusalem ay separately pinaghaharian. Ngayon, kung ipagpipilitan mo pa rin totoy ka na mayroong contradiction dyan, patunay lamang na ilan sa inyo ay hindi talaga for open evidence and for open proof. Kayo pala ay after stupid conversation and stupid talk. At kung kumbinsido ka pa rin sa kamangmangan mo na may contradiction dyan, patunay lamang na ang inyong Diyos ay palpak at corrupted na Diyos. Sapagkat ang inyong Diyos ang nagbibigay ng kasulatan sa mga Kristiyano ayon sa Surah chapter 2 verse 146. Nang sabi, "Ladina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna
abna'ahum wa inna farikan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Papansin ninyo na dito sa kanilang translation ay dinagdagan nila ng Torah at Injil na wala namang nabasa sa Arabic na mayroong Torah at Injil. Sinadya nila yan para tabunan nila ang kontradiksyon na talagang ang binigay ay kitab or book, hindi Torah at Injil. Sa makatuwid, hawak ng Kristiyano yung book sapagkat binigay na kanilang palpak na Diyos. Ngunit inaakusahan nila na ang book na yun na nasa mga Kristiyano at Hudyo ay may kontradiksyon. Therefore, ang kanilang Diyos, palpak, sinungaling, mandaraya, nagbibigay ng corrupted na aklat sa mga Kristiyano. Kaya walang kontradiksyon ng 2 Kings 24 verse 8 at 2 Chronicles 36 verse 9. Yan ay may historical background at biblical context. Ang contradiction ay ang inyong Diyos na wala sa hulog at wala sa tamang pag-iisip, kung saan nagbibigay siya ng scripture sa mga Kristiyano at Hudyo na may mga contradictions pala. Kaya you are insulting and you're slapping your own God. And you are blaspheming and proving that your God is false.